Dumating na ang bangungot ng China. Yan ang sabi ni SIA. O sa iyong araw mga kapatid, ito ang ating panonoorin. Ano kaya to mga to? Ano kayang ibig sabihin nito, no? So ating aalamin to, bibigyan natin ng reaction video, commentary, opinion, kritisismo at kung ano-ano pa. Kung ito man ay history, balita o part ng ating kasaysayan mga kapatid. Pero syempre bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. Alright, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Mga Kawikaan 11 verse 28. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Hindi lang to applicable sa tao, kundi applicable to sa isang organisasyon, may-ari ng kumpanya siguro o isang bansa. Kapag ikaw ay naging mapagmataas dahil feeling mo on top of the world ka na, napakayaman mo, 'di ba? Ay walang magagawa 'yan kapag ginantihan ka o kaya ay pinarusahan ka, no, dahil sa iyong pagmamataas. People's Republic of China, ang isa sa mga pinakakinatatakutan na superpower sa panahon natin ngayon. Kapansin-pansin kasi na hinahanda na nito ang malalakas nitong mga armas, ang milyon-milyong mga hukbo na nagbibigay hudyat sa posibleng pagsisiklab ng World War III. Ang superpower kasi na People's Republic of China ay tila baga hindi matitinag dahil kapansin-pansin ang pag-angat ng ekonomiya nito na bali-balita rin sa mga major news outlet. Ngunit isang pahayag mga kaibigan ang itinatago ng China sa mata ng iba't ibang bansa. Ito ay tinutukan ng isa sa mga sikat na vlogger na nakatira ngayon sa China. At nakita niya na may cancer ang China na unti-unti nitong pinapatay ang napakalakas na superpower ng China. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Alam niyo bawat bansa, no, meron niyang mga itinatago na mukha. Kung ano yung ipinapakita natin sa buong mundo is normal lang yan. Siyempre para makahanap, para makakuha tayo na mga tourist. Siyempre halimbawa dito sa Pilipinas, di ba? Wow, Philippines. Di ba meron tayo mga ganyan para makaakit tayo ng mga turista na bibisita sa ating bansa. Makaakit tayo ng mga investor. Siyempre makaakit tayo ng mag-i-invest sa bansa natin mga tol. Kailangan natin yan para sa ekonomiya. Lahat, at naniniwala ako lahat ng bansa may ganyan, no? Meron silang magandang mukha at meron din naman silang mukha ng kahirapan. Kahit sa Japan, kahit sa Amerika o kahit sa Korea, di ba meron silang ganyan mga tol. Pero syempre iba pa rin kapag yung talagang pinapakita mong masyado ka maunlad pero meron ka palang natatagong problema, di ba? Kahit sa tao may kita mo sobrang yaman pala nitong taong to. Lahat ng tao believe sa kanya. Lahat ng tao inspirasyon siya. Yung pala, baon pala sa utang. Malapit na palang mabankrupt yung negosyo. Marami pala tong niloko. Mga ganong mga bagay, di ba? Kahit sa mga artista, mga social media influencer, kala natin, wow, nakaka-inspire naman to. Pero ang dami palang ginugoyo, di ba? May mga ganon mga tol. Tuloy natin. China's nightmare is coming. Ito pa ang balita ng China Observer, isang news flagging network ng People's Republic of China, dahil pabagsak na ang ekonomiya ng China. At hindi lamang yan, pabagsak na rin ang birth rate ng China. At habang nagko-collapse ang ekonomiya nila, ay nagko-collapse din ang populasyon ng People's Republic of China. Ating mapapansin na ang foreign capital ay nag-a-accelerate sa kanyang pag-withdrawal ng napakalaking mga numero ng small hanggang sa medium-sized enterprises ng People's Republic of China. Napakarami ang mga negosyong nagpo-close ngayon sa China. At hindi lamang yan, ang mga bangko ay halos pa-collapse na rin dahil sa mga nangyayari ngayon sa bansang China. Ang unemployment rate ng young people ay napakataas at nagbabol na rin ang real estate na kung saan anytime ay babagsak na rin ang industry ng real estate sa China.
at ang finances ng local government ay nasa brink ng pagkukulaps. Ang mga serya ng mga problemang ito ay tumama sa People's Republic of China na tila baga pinaparusahan sila ng langit dahil suktulan na ang kanilang pagkakasala. Kapansin-pansin kasi na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Diyos at dahil sa sariling kasakiman lang nila ang kanilang pinapairal ay nagbibigay ito ng matinding sakit sa ekonomiya at gobyerno ng bansang China. Again, sa mga ganitong topic mga tol, kadalasan naman ang ginagawa nating disclaimer ay hindi natin pinatototohanan o pinasisinungalingan yung mga nakikita natin. No? Pwede kayo magbigay ng sarili nyong opinion at kuro-kuro o palapalagay sa inyong mga napapanood o sa ating mga napapanood. Sa tingin ba ninyo kaya nangyayari to sa bansang China ay dahil ito ay propaganda laban sa kanila o ito ay nangyayari dahil totoong nangyayari talaga dahil sa kanilang kapabayaan o ito ay nangyayari dahil pinaparusahan sila ng langit. So maraming bagay na pwede tayong i-connecta, di ba? Pwedeng i-connect natin ng galit ng langit. Pwedeng i-connect natin ng kapalpakan ng isang leader o pwedeng i-connect natin ng dahil sa kanilang ginagawa, marami na ang umaalis, marami na ang umaayaw sa kanila mga tol. Napakarami nating pwedeng i-connecta dyan. Pero hindi lang sa kanilang bansa kasi nangyayari yung mga ganitong problema. For example, dito sa Pilipinas, 'di ba? Habang tumatagal, pamahal ng mga bilihin. 'Di ba? Habang tumatagal ay naghihirap o nahihirapan ang ating mga mamamayan. Pabagsak ng pabagsak ang halaga ng piso kontra dolyar. Mga tol, tayo ba ay pinaparusahan din ng langit? O tayo ba ay dahil nahulog sa mahinang leader o kapalpakan ng gobyerno? O dahil tayo ay nasasangkot din sa mga ganitong kaguluhan? Like for example sa West Philippine Sea, kaya maraming mga investor din ng parang nagba-back out din mga tol. Well, lahat ng explanation pwede nating pwede nating kuhanin. Depende na lang talaga sa atin kung ano yung gusto nating paniwalaan. Pero ikaw sa tingin mo kung ano man yung nangyayari sa kanila, ako hindi ko alam kung ano yung totoong nangyayari sa kanila, pero ito'y batay sa mga report. Ikaw, ano sa tingin mo? Pwede ka mag-comment sa baba, no? Tuloy natin 'to. Na ang higit na naapektuhan ay walang iba kundi ang mga inosente mga Chinese na akala nila ay malakas ang kanilang bansa, kundi ito pala ay isang hoax lamang. Kapansin-pansin kasi sa balita rin mga kaibigan na napakaraming mga vlogger ang nagsasabi na mas lumalakas ang yuan kaysa sa dolyar. Ngunit aking itong ni-research ulit mga kaibigan at nakita ko na binabayaran pala ng gobyerno ng China ang mga vloggers para lang maipakita na malakas ang China at ang United States ay pahina ng pahina. At ang problemang ito ay nagsimula noong nagkaroon ng mga series ng lockdowns ang China. Pero matindi sa kanila kahit na nasa-sanction sila, 'di ba? Hindi nila kinakailangan ng dolyar. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat ng ekonomiya nila kahit na wala ng dolyar, 'di ba? At sarili nilang pera ginagamit nila. Isa 'yan sa medyo impressive, no? Ito ay nangyari noong taong 2021 hanggang 2022. Nagkaroon ng financial crash ang bansang China na hindi nila ipinapaalam sa mga iba't ibang bansa. At makikita natin dito, nagkaroon ng overall fiscal deficit. Ibig sabihin, nasa brink ng pag-collapse ang ekonomiya ng China. Dahil bumagsak din ang kaperahan ng gobyerno ng China na ito sana ang tutustos sa healthcare, education, transportation, at pagpapatayo ng mga importanteng facilities para sa mga mamayan ng China. At kung ating mapapansin, naghihirap na nga ang bansa ng China ay ang leader pa na si President Xi Jinping ay nilalaan pa nito ang kaperahan ng China hindi para sa mga mamayan kundi para sa digmaan. Dahil ipinapakita ni Xi Jinping Parang sa North Korea, no? Yung gobyerno nila nakalaan yung budget, halos lahat ng budget sa mga weapon no? Sa mga panggulo kaysa yung sa mismong mamamayan no? na malakas ang kanilang sandata kung sakali mang magkaroon ng World War III. Ngunit hindi niya iniisip ang kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Makikita natin
noong 2019, ang overall fiscal deficit ay umabot na ng 5.53 trillion RMB at noong 2022, ito ay nag-surge ng hanggang 8.96 trillion RMB na may 3-year deficit increase na 62%. Ibig sabihin, hindi na naging mas mabuti ang ekonomiya ng bansang China. Ito rin ay report ng China Observer. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami na mga Chinese people ang nagpapahayag ng kanilang pagdismaya sa gobyerno ni President Xi Jinping. Ngunit wala naman silang magagawa dahil ang bansang China ay under sa gobyernong komunista na walang boses ang mga mamamayan kung ano man ang kanilang inirereklamo. Hindi katulad sa ating bansa na kahit sino ay pwedeng mag-voice out ng kanilang mga problema at sila ay tutulungan ng gobyerno. Ngunit ang China ay ibang-iba sapagkat kung ikaw ay mag-voice out ng iyong karapatan ay magiging peligro ang iyong buhay. At ganun din kung ating mapapansin ang one-child policy ng People's Republic of China na mas mataas na ang percentage ng mga nagre-retire kaysa sa mga naipapanganak. Ibig sabihin, wala na mga Chinese na susunod sa mga susunod na mga henerasyon dahil bumabagsak ang kanilang populasyon at ito ay papunta sa kung ano ang nangyayari ngayon sa bansang Japan, ang unti-unting kamatayan ng kanilang populasyon. Tunay nga mga kaibigan na tayo ay nasa mga peligrong mga kapanahunan sapagkat kapansin-pansin na wala nang tatayo na pinakamalakas na bansa sa ating mundo ngayon, kundi ang bansa at kingdom ng ating Panginoong Diyos. Daniel 2 verse 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman. Ni masasakop ni numan, dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman. So sa madaling salita, no, ito dahil dito sa binasa ni sa iyong araw, ay hindi lang China, kundi buong mundo, kundi lahat ng bansa, mga tol, dahil meron lang mananatiling isang kaharian at sabihin na lang natin na ito yung bayang banal na nakatakda, no, para doon sa mga mapapalad na maliligtas, mga kapatid. Kasi talaga ang ating daigdig ay papunta sa kanyang kawakasan, mga tol. Hindi natin pwedeng pigilan yan. Dahil yun ay talagang naitakda na kahit anong talino, kahit anong galing ng tao, ay talagang limitado lang ang kanyang magagawa kasi yun lang yung talagang nakaprogram sa kanya. 'Di ba? Yun lang talaga yung nakadesign para sa kanya. So walang magagawa ang tao. Biruin mo, ilang libong taon na tayo rito sa mundo. 'Di ba? Hindi pa tayo nakakalabas. 'Di ba? Yung pagpunta natin sa buwan, pinagdududahan pa yan, mga tol. Yung pagpunta natin sa mga kapitbahay natin dito sa loob ng solar system natin, hindi pa rin natin magawa, 'di ba? Lalo pa kaya kung maghahanap ka ng ibang planetang pwede mong tirhan na ang layo sa atin ay light years. Napakalayo, 'di ba? So, talagang darating at darating, makikita naman natin yung pagtindi ng global warming, climate change, 'di ba? Pagdami ng populasyon, mga tol. 'Di ba? Kung sino yung mahirap, yung pa yung anak ng anak. 'Di ba? Pagtindi ng pollution sa ating hangin. 'Di ba? Paglaganap ng iba't ibang mga sakit. Napakarami pagiging sakim ng tao, pagiging maibigin sa salapi, 'di ba? Napakarami, mga tol, napakasama na nangyayari ngayon sa mundo. Kaya yung mga nakasulat yun na lang yung talagang kailangan mong panghawakan. Yun ang kailangan mong i-prioritize din mismo sa buhay mo 'di ba? Yung pagiging handa ka dapat, no, kung kailan man darating yung araw na itinakda na bababa muli at isusugo yung Panginoong Hesus, dapat nakahanda ka, no? Dapat ganun. Kahit hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Hindi na daw makakabangon. Tunay nga mga kaibigan na ang mga kaharian sa ating mundo ay pabagsak ng pabagsak dahil parating na ang tunay na kaharian na mananatili magpakailanman, na hindi madudurog o mababagsak, kundi siya pa ang dudurog sa lahat ng mga bansa sa ating mundo. Okay, ito posibleng tawanan to ng mga hindi naniniwala, 'di ba? Posible naman talaga, hindi naman lahat talaga naniniwala 'Di ba? Merong mga naniniwala, merong hindi. Pero kung nasaan ka man, mapalad ka
kung maayos pa ang kalagayan ng buhay mo ngayon. Pero lagi nating tatandaan mga tol, yung pinaniniwalaan natin ay nagbigay na yan ng maraming babala, nagbigay na ng maraming palatandaan. Nakitang-kita naman ng ating mga mata, kung di man natin naabutan ay nasaksihan natin sa history, sa kasaysayan na naganap na. At yung iba ay patuloy na nagaganap ngayon mga tol. Yan ang matinding patunay na talagang darating at darating ang araw na yon. Kailangan lang natin talaga maging handa, no? So ikaw, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo sa video natin ngayon, dito sa video binigyan natin ng reaction? So comment ka na lamang sa baba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.